Very interesting topic. Sa Mateo Kapitulo 13, may gilitok ang Dios nga paborito kaay niyang gitudlo sa mga tao. Ingon pa niya ang gingharian sa langit sama sa usa ka magpupugas. Ang magpupugas misabwag sa maayong binhi. Muna inyong mabasa sa Mateo Kapitulo 13. Pwede na ninyo reviewon sa inyong balay. Unya, ang magpupugas nga misabwag sa maayong binhi, ang ubang binhi mitugdon sa daplin sa dalan. Gituka kini sa mga langgam, ug wa gyud mahikahigayon sa pagturok. Ang ubang binhi mitugdon sa kabatuhan. Unya, kay ang bato na may gamayng yuta, migitib sa makadiyot ang mga binhi o kini miturok. Apan sa nadangdang na kini sa init sa adlaw, kini nalaos. Ang ikatulo nga klase yuta nga gitugdunan sa binhi mao ang kasampinitan. Nahibaw mo kung sa kahulugan ng kasampinitan, kasagbutan, kanang mga sagbot nga mulumos sa atong mga tinanom sa uma. Kanang igo bitaw muturok ang binhi nga atong gitanom, naapoy sagbot nga mudungag tubo niya, lumsan niya, patio niya ang atong gitanom. Muna ikatulo nga klase sa yuta nga gitugdunan. Ang buti pasabot matod pas Ginoo, ang mga kasampinitan mupatay sa binhi nga miturok nga maayo. Ang ikaupat ka klase sa yuta nga natugdunan sa binhi mao ang tambok ug maayong yuta. Miturok ang binhi, may kahigayonan nga namunga og kini nakaani og daghan. Mga kaigsunan, ang sambingay sa binhi kalabot sa pagwali sa pulong sa Dios. Ang binhi nga maayo mao ang mensahe sa pagkamatarong. Ang pulong sa Dios nga gikan sa balaang kasulatan nga nagausab og kinabuhi sa daghang mga tao. Ang mga dautan, mga himong matarong, mga bana nga hingulata, mahimong muhapuhap nag-asawa, mga kalalakinan nga palahubog, madutla na gani ang ilang kinabuhi sa binhi sa Ebanghelyo, mga usab ang ilang kinabuhi. Apan ang una nga klase sa yuta, mao kadtong mga tao nga nakabati sa makadiyot, na interes sa ilang nabatian. Apan gituka sa langgam ang binhi. Sa kahulugan sa gituka sa langgam, wa gyud mudot sa kinabuhi. Nadunggan sa daunggan ang ebanghelyo, ang mensahe, apan milapos sa pikas daunggan, wa gyud luna sa ilang kinabuhi. Way kausaban ang tawhana. Ang binhi nga gisabwag, gituka ras langgam, way pulos ang ilang napatalinghugan. Ang ikaduha nga klase yuta mitugdon sa kabatuhan. Unya ang bato kay naa may gamayng yuta, gitib ang binhi, niturok na interes. Unya nindot man daining magtuon tag Biblia. Apan gamay rang pagsulay, giinglan lang sa silingan, hala tambong-tambong gin mo diha, matakdan gimo anang mga tawhana. Gamay ra kayong pagsulaya, wa na dayon mo padayog tambong. Wa na mo barog, wa na madugangi ang iyang interes pulong. Mao na ang ikaduhang klase sa midawat sa binhi. Ang ikatulo ang kasampinitan. Miturok ang binhi, apan gilumsan sab sa daghang pagsulay. Kanang sampinit, pagsulay man na, paglutos, pagbiay-biay, pagkantalita. Hala, apil mo diha, daghan na dayon mo biyaan, daghan na dayon mo ganahan, nga di na dayon ninyo mahimo, di na ninyo makaon, di na ninyo mainom. Kanang mga pagsulaya, gidescribe po na sa Bible. Ikatulo nga klase yuta, ang kasampinitan. Nitubo man tuod ang binhi, pero gilumsan sa sampinit kung mga sagbot namatay. Ang ikaapat, ang yuta nga maayo or tambok. Mitugdon ang binhi, na interes sa pulong, mipadayon pagpatalinghog, hangtod pagtubo sa binhi na munga.
ang tao ni dawat sa pulong sa Dios. Higala, ako ning gisambingay ninyo, kaya ang atong pagtun-an karon kining sambingay sa Mateo 13. Ang buhat sa Dios mao ang pagpanabuhag sa binhi sa tibuok kalibutan. Og matapos na gani nga ang binhi nga gisabuag nangahinog na, mobalik ang Ginoo, kay ang pagbalik sa Ginoo gitandi na sa Biblia og panahon sa ting-ani. Munay mabasa nato sa Pinadayag 14, mga bersikulo 14 paingon sa 16. Gihulagway ang pagbalik sa Ginoo sa ingon ana nga paagi. Ingon si San Juan ang nagsuwat sa basahon sa Pinadayag, og nakita ko og diha nagsakay sa usa ka panganod siya nga sama gayud sa anak sa tao. Unya dihay purong-purong sa ibabaw siyang ulo, purong-purong bulawan. Apan sa iyang tuong kamot nagbitbit siya og usa ka galab. Unya nakadungog ako og laing manulunda nga miingon gikan sa makusog nga tingog nga nagsinggit ngadtos tawo nga naglingkod sa galab. Si Ginoong Hesus baya na, kuha na ang imong galab ug pangani na, ay ang panahon sa ting-ani nahiabot na. Og siya nga naglingkod sa mga panganod mipalihok sa iyang galab dinhis kalibutan, og ang kalibutan giani ang alanihon. Wow! Ang pagbalik sa Ginoo sa Biblia gitandi sa panahon sa ting-ani. O gibutang sa sambingay nga may bit-bit nga galab. Sambingay kana, simbolikanon kana nga pinulungan. Sa ato pa ang iyang anihan, ang kaumhan nga mao ang yuta, ug ang iyang anihon ang mga tao diin ang pulong sa Dios nangahinog na. Gitagana na sila alang sa langitnong dapa ang gingharian sa langit. Mao na ang atong topic rong gabi. Now, ang pagbalik sa Ginoo ginganlan ni siya og tumoy-tumoy sa panahon. May usa ka issue sa Newsweek some years ago. Ang duha ka major news magazine sa kalibutan, ang Time ug ang Newsweek. Some years ago, naghimo sila usa lang gyud ka issue kay nakita nila ang pagkapopular kalabot sa pagkatapos sa kalibutan. So kay maumana ang nakita nilang popular, gihimo nila ang usagyod ka issue sa Newsweek, usapod ka issue sa Time magazine nga ang title, What the Bible Says About the End of the World. Tungod kay ni anang panahon na, about more than 20 years ago, dayong end sa 20th century, towards the end of the 1900s, ni anang panahon na daghan kaayo ang milutaw sa social media nga warning sa mga tao, muabot na ang katapusan. 1999, Disyembre 31, pagbutang yun sa pizza sa tungang gabi sa Disyembre 31 nga ang 1999 matapos na, pagkaugma 2000 na ang edad matapos ng kalibutan. Ug nian ang panahon na pertindaghanas mga taong nangalisang. Busa prior to 1999, may usapod ka pelikula giproduce sa Hollywood. Ang iyang title kini inyong makita sa screen, Left Behind. Nahibilin. Wow. Unsa may kahulugan ana? Well, ang istorya gyud, ang iyang author si Tim LaHaye ug si Jerry Jenkins nangadato usara ka libro ang ilang gisuwat, apan sulod sa 3 ka buwan human mogawas ang libro sa printing press. They have sold 9 million copies of the book Left Behind. Grabe, ginganlan na sa in English og bestseller. Libro nga himalitan murag hotcake, tanan taong makaagi sa bookstore mangita naamoy Left Behind. 9 million copies sold in 3 months time. Pagkadungog sa Hollywood nga naay librong popular, ang title Left Behind, istorya nga
naghisgot sa katapusan sa kalibutan, ingon ang Hollywood, palito na to ang script. Gipalit nila ang script. Ni samot kadato si Jerry Jenkins o si Tim LaHaye. Pagpalit sa Hollywood sa script, gihimuan nilag pelikula. O sa titles pelikula, kana, Left Behind. Nahibilin. Unsa may, asa man na nila kwa? Kinutlo nila sa Biblia. Mateo 24:40, 41. Nag-ingon ang 40, duha ka lalaki diha sa ilang uma. Ang usa kuhaon, ang usa nahibilin. Wow! Sa katapusan kunos kalibutan, ang mga tao normal ang ilang trabaho, magsuon nga lalaki diha sa ilang uma. Ang usa nag-alagad sa Dios, ang usa wala moila sa Ginoo. Busa ang usa gikuha, ang usa nahibilin. Munay left behind. Sa in English pa, one shall be taken, the other left behind. Versikulo 41. Duha ka babae nagaling sa galingan. Ang gimin ini nga galingan, dili ka ng galingan nga atong dalhon ang sinako, unya ang makina mo uyog, unya makuha atong bugas. Dili. Ang galingan is panahon pagsuwat sa Biblia. Kadto bitawng bato nga ana-anaon sa mga maggalingay, sudlan ang lungag sa mais or sudlan sa trigo, unya anaon nila, unya muawas dito sa iyan lungag nga gamay ang nahimo ng bugas. Iyon ana, matod pas versikulo 41, duha ka babae na nagaling sa galingan, ang usa gikuha, ang usa nahibilin. One shall be taken, the other left behind. Diha nila kwa anang salidaha og kana nga libro. Gi-interview si Tim LaHaye o si Jerry Jenkins. Nganong hilabihan man kapopular sa inyong libro o nganong gipalit man ni sa Hollywood, and by the way, sa na-produce na sa Hollywood ang maong pelikula, nanganlan po ni box office hit. Kung ang libro bestseller kay daghang namalit, ang pelikula daghang mananaw, gingalan nag box office hit. Kuyaw. Sulod sa tulo ka bulan, almost 300 million pod ang income sa Hollywood. Anim pelikulaha. Gipangutana kining duha ka author, nganong ingon ana man ka popular ang inyong libro ug ang gihimong pelikula? Matod pa nila, kay ang mga tao gud karong panahona nag-anticipate nga hapit na gyud maabot ang katapusan sa kalibutan. Munang gusto sila mutanaw, apan unsa man na inyong gisuwat, tinuod na dili. Ingon sila, among gisagol ang tinuod ug ang butbut. Sa English man na, we have mixed the truth of the end of the world from the Bible and the story which are fictitious. Masay fictitious. Bungaras ilang huna-huna. Sa ato pa, ang maong pelikula, ang maong libro, dili kamatuoran, gikan sa Biblia, ang gipakita. Ay, duha ka butang nga akong ipakita ninyo nganong kumbinsido ta nga dili kamatuoran. Number 1, gisgutan nga pagkatapusan na sa kalibutan, talalaw na nga makita nimo sa salida. Kamong naay Google, Netflix, pwede niyo typon ang left behind. Makita pa ninyo ng salida. Ang imaginary nga sitwasyon mauni. Naggubat ang mga nasod sa kalibutan batok sa Israel. Unya ang mga tao nabalik naman din Ginoo, wa kay ba ang mga tao ni balik ng Ginoo. Unya pagbalik sa Ginoo, di man siya mo arisyuta, mo na gipakita sa salida. Di siya mo arisyuta, diha ra siya wapoy nahibalo, apa nahibaw alas mga tao kay dirisyuta, may mga sakyanan nga wa nay driver, may mga eroplano nga wa nay piloto, may mga magtiayon nga nagdulog sa ilang higdaanan, apan nahibong ang bana kay pagtanday na unta niya siyang asawa, wa naman diha, habol naman lang. May mga inahan nga ang ilang anak ni adtos banyo, wa naman mo balik, kapi na mag-us ka oras, pagtanaw panilas banyo, purol naman lang, og ang medyas mo'y nabilin. Gingalan nilag secret rapture. Ang pagbalik kunos Ginoo, sikrito, mualis nga ora ang tao.
Ay kuyawan no. Kung muna'y mahitabo og karong Ginoo, karong adlaw, karong taknaa mo balik ang Ginoo. Ang uban nato nag-alagad, ang uban wala. Ang nag-alagad ramay musutoy ta. Higupon ratas magnet sa langit. Apan ang wa mag-alagad, may bug na naman to akong katapad. One shall be taken, the other left behind. Ang pangutana, ingon ana gyud kaha ang pagbalik sa Ginoo? Way taong nahibalo, musulpot lang sa langit ang matarong, mabilin ang wa mo ilas Ginoo. Atong tun-ana karong gabi una. Ato sang susihon, unsa may nahitabo atong pagkayab ni Hesus sa langit. Jesus stayed 40 more days, 40 pa kaadlaw, human siya mabanhaw, mikuyog pa siya, nagtiwas pa siya tudlo sa iyang mga tinunan, naghatag pa siya sa final instruction, ayha siya mukayab balik sa langit. Muna nga human sa 40 days, the book of Acts chapter 1, mabasa nato kini nga pinulungan. Human niya masulti sa mga tinunan, lumakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo sa tanang katawhan ang tanan nga akong gitudlo kaninyo. Muna'y ginganlag the Great Gospel Commission, ang dakong sugo sa Dios. Ug adtuan ninyo tanang kanasuran sa tanang katawhan, tanang pinulungan, tanang nga mga nasod. Og ako magauban kaninyo hangtod sa walay katapusan, og ang gahom nga nadawat ko gikan sa langit igakahatag ko kana kaninyo. Muna'y gisulti ni Ginoong Hesus, human ni ana. Buhat 1:9 nag-ingon, sa dihang humana siya muhimog tugon sa iyang mga tinunan, lumakaw kamo sa tibuok kalibutan, ang akong gitudlo kaninyo itudlo po nas mga tao siyuta. Munang hangtod ron ni apat ang pagtuman anang sugoa, sugo nas Biblia, di po na nato hunungon hangtod mahumana ni buhata. Apan dayon niyang kahuman sa maong sugo, versikulo 10, and while they look up steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. Humaniyag tugon, gisakwat siya sa panganod. Si Jesus na, katong nabanhaw, nga nakiguban pas mga tinunan og 40 kaadlaw. Samtang naghangad ang mga tinunan, dunay duha ka tawo nga nagtindog, manulunda, duha ka buok. Unya na ay gisu nga nagsulog og bisting puti. Miingon sa bersikulo 11, kamo mga tao sa Galilea, nganong na naghangad man kamo ngadto sa langit, na nagtanaw sa inyong magtutudlo nga mikayab, kining maong Hesus nga gikuha kaninyo og dalhon og muuli sa langit, mubalik siya sa samang paagi sa inyong nakita nga pag-adto niya sa langit. Bantayan ninyo ha, ang left behind nga salida og ang left behind nga libro nag-ingon pagbalik sa Ginoo way nakakita, apan didto ra siya misulputra ang mga nag-alagad, gihigopras batubalani, secret rapture. Ang Biblia nagstug-an nato inigbalik sa Ginoo dili secret. Ang Hesus nga inyong nakita nga mikayab paingon sa langit sakay sa panganod, mobalik sa samang paagi sa inyong nakita. Unsay ilang nakita? Ni sakay sa panganod. Tanawon kuno nato ang pagbalik sa Ginoo, nagsakay ba siya sa panganod? 1 Tesalonica 4:16 ug 17. Kaya ang Ginoo gayud manaog gikan sa langit, uban ang dakong singgit, uban ang dako nga tingog sa pangulos mga manulunda, ang arkanghel, uban ang trumpita sa Dios, ug ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Bersikulo 17, uta nga mga abtan sa Ginoo nga buhi, dili ta muuna kanila, kundili makigduyog kita kanila katong nga banhaw nga nangamatay nga matarong. Duyog kanila
musakay sa tagpanganod aron tagbuon pud natong Ginoo to meet the Lord in the air, and so we shall ever be with the Lord. Giklaro sa Biblia ang pagkayab ni Kristo sa kaigpanganod, ang pagbalik ni Kristo sa kaigpanganod. Ato na nang gibasa kaganina sa Pinadayag 14. Nagsakay sa panganod, may purong-purong bulawan sa iyang ulo, apan may galab ang iyang kamot. Simbolo ni balik ng Ginoo kay ting anina sa kalibutan. One more text niya sa Pinadayag 1:7. Tanawa, muabot siya uban sa panganod, ug ang tanang mata makakita kaniya, bisan kadtong nadagdughang kaniya, ug ang tanang tribus kalibutan managtiyabaw tungod kaniya. Even so, amen. Klaro na, ang pagbalik sa Ginoo dili sikreto, dayag, tanang mata makakita. Budyong sa trumpitas mga manulunda, kusog nga tingog, muabli ang lubnganan, ang nangamatay nga matarong mamangon. So the coming of Christ according to the Bible is not secret rapture. It's a visible, loud, glorious advent. Mahimayaon ang pagbalik sa Ginoo. Now, kanus ana mahitabo katapusan sa kalibutan. Sa baliktas Mateo 13 ang bersikulo 38. Atong sumpay ni sa Pinadayag 14 nga ang nagsakay sa panganod ang Ginoo nga misaad sa Juan 14:1 hangtod sa 3 ay mog kagool. Isa ninyo nakamemorize sa John 14:1-3. Kadaghanan sa mga Adventista gagmay pambata memorize na nila ng John 14:1-3. Kaya ang mga Adventista good nga panimalay, gibansay nila ang ilang kabataan sa pagmemoryag mga teksto. So kami nga nga tao nga ingon na ana, gagmay pa mi, memorize na namo ang John 14:1-3. Mutanaw ko no kamot sa naka-memorize sa John 14:1-3. Be, pila ninyo? Dili kayo daghan. Pero kamong naka-memorize sa John 14:1-3. Pwede mangadji sa ta before na to padayon ni nga presentation. Shall we say it together? Magpiyong mo or magmata kung memorize gyud ninyo. Say John 14:1-3 with me. Let's go. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that wherever I am, there ye may be also. Wow! Pakpakan na to ang nakamemorize. Na-memorize na mo na sa gagmay paming bata. Apan ka na nga gi-memorize aron anda mo na to atong kaugalingon kay ang Ginoo dahil sa dayon niyang kayab sa langit nag-andam lang sa gingharian aron ug muadto na ta nasilhigan na, namapinga na, nasinaw na ang salog nga bulawan sa atong balay sa Dios sa langit. Og mahumana siya dito, anda matod pa niya, I will come again. Munang iyang pagbalik, ang pangutana, kanus ama na mahitabo, ang kalibutan, matod pas Mateo 13:38, ang kalibutan, mao ang kaumhan. Apan ang Mateo 13:39 nag-ingon, ang ting-ani, mao ang katapusan sa panahon. Wow! Katapusan sa panahon. End of time. Now, duha ka pulong akong introduce sa inyo. Time of the end o end of time. Sa inyong paminaw, unsa may kalainan sa time of the end o end of time? Well, ayon na lamog layog sa inyong una-una, paminaw lang mo sa akong isulti. Ang time of the end, kutay sa panahon. Kutay gani, linya. Na ay nagdagan nga panghitabo o kanang mga hitaboa sa time of the end, gingalan na sa Biblia og signs of the times. Ilhanan nga hapit na matapos ang pag-ihap sa kapanahonan.
Daghanang hitaboa sa Mateo 24 kapin sa 30 kailhanan ang gi-enumerate sa Ginoo nga kung makita na ninyo ning mga hitaboa hinomdumi ninyo hapit na matapos ang kapanahunan. May katapusan daing kapanahunan. O giingon dinhi ang pagbalik sa Ginoo ang ting-ani mao ang katapusan sa panahon. So panahon sa katapusan linya. Daghang katuigan, daghang mahitabo. Apan ang katapusang panahon, tudlok, period. Nahuman ang tanang panghitabo ni balik ang Ginoo. So the difference between time of the end and end of time is this. Time of the end is linear, while end of time is punctiliar. It's a period. It's the end of time. Naroon makasabot mo ni Ana, tagaan tamog jutay nga diagram. Na hinumdum naman mo sa atong pangadjion, di ba? Thy kingdom come, thy will be done on earth. Ato naman ang gisgutan. Sa Daniel City, kagabi, Daniel 2, na anata nagpuyo karon sa tumoy sa tiil sa larawan. Diha sa tumoy sa tiil sa larawan, mauna ang katapusan, dapit sa kasaysayan sa kalibutan. Inighapak sa bato, nga moigo sa tiil, mapulpog ang tanang gingharian sa yuta nga mihawod sa kalibutan, unya mupuli ang pagbalik sa Ginoo kay ang bato nga mohapak sa maong larawan ang gingharian ni Kristo, ang pagbalik ni Jesus. Sumao na naataan ang panahon na ron, ang gihuwat na lang nato ang paghapak na lang sa bato, ang pagbalik na las Ginoo. Aron gyud mo makasabot, tagaan tamog diagram kalabot sa ganyanlag reckoning of time, ang pagkwenta sa panahon. Dunay panahon nga walay kwenta-kwenta ang panahon. Sa naman ang imong sinultihan, pastor? Wa naman may kasabot ana. Naay panahon nga walay kwenta-kwenta ang panahon. Naa. Ang akong but pasabot anang kwenta-kwenta sa panahon, walay segundo, walay minuto, walay oras, walay adlaw, walay simana, walay buwan, walay tuig, walay siglo, walay decade, walay unsa ni term sa inihapay, walay milenya. Munay time reckoning kana akong gingon ninyo. Ang inyong relo time reckoning na 12 oras ang usa ka tuyok, 2 ka tuyok, 24 oras, usa ka adlaw. Munay time reckoning. May panahon nguway kwenta ang panahon sa ingon ana nga paagi. Ngano man, there was only eternity. When did eternity exist? Eternity existed before creation. There was only eternity, sawa pa ang paglalang. Paglalang nas kalibutan, Henesis 1:1 ang primerong teksto sa Biblia, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. In the beginning, God created the heavens and the earth. Muna'y sinugdan sa pag-ihap sa panahon. Nga naanay na ilhan natong adlaw, kay ang primerong 7 ka adlaw, nagsugod naman sa primerong simana human sa paglalang. Muna'y pagkwintas panahon, but prior to creation, there was no reckoning of time, there was only eternity. Why? Because only God, and God is eternal. God has no beginning, God has no end, He is eternal, and there was only God, so there was only eternity. But there was already time, but time was known as eternity. No reckoning such as minutes, such as seconds, such as hours, wala na kaniadto. There was only eternity. But during creation, we started reckoning time the way we do it today. Okay. Og ang atong panahon gikan sa creation hangtod karon, naaaning linya nga dako, our time on this earth. Moabot ang panahon nga mahunong nasad ang kwintas panahon, muna nang ginganlan sa Mateo 13:39 og katapusan sa panahon. Og ang katapusan sa panahon nga di na pud ta magkwinta, inigbalik sa Ginoo, the second coming of Christ. Nganong ginganlan nagkatapusan sa panahon, kay dili na pud ta muihap og oras, di na pud ta muihap og adlaw. Tingali mo ingon mo, Pastor, sipiat galing ka. Ngano man? Tinuod.
Kay moingon ang uban, naa pa bayay 1,000 years after pagbalik sa Ginoo? O kanang 1,000 years ginganlan nag-millennium sa theology nga pinulungan. O sa kalibo katuig ni balik ng Ginoo, nag-ihap pa di ay ta. Apan nganong niingon ko nga natuma na ang giingon sa Biblia nga pagbalik sa Ginoo mo resume na ang eternity. Kay alang sa mga linuwas, pagbalik sa Ginoo nagsugod na ang inyong eternidad. Wa naman mo'y katapusan na. Pagbalik sa Ginoo, ang nangabanhaw nga matarong, they live in eternal life already. Ang bayaw uban sa nangabanhaw nga matarong gida sa Dios sa langit, they are already living in eternity. So 1,000 years in Revelation 20 is introduction to the eternity of the saved. Muna nga, wa na'y time reckoning. Ang 1,000 years na lang between the first resurrection and the second resurrection. Napadayonon tani. Dunay tulo ka teorya nga milutaw sa kalibutan kalabot sa pagbalik sa Ginoo. Mga pagtulunan ba kibali? Gibasi nila ni ining tulo ka teorya. Number 1, ang teoryang mubalik ang Ginoo sa ikapito ka milenyo. Number 2, ang teorya nga mobalik ang Ginoo kung mahurot na og katuman ang mga ilhanan, the consummation of the signs. Ang number 3, mobalik ang Ginoo kung hinog na ang alanihon sa kalibutan. Tun-an kuno nato unsa gyud ni ining tulo ang makatrigger sa pagbalik ni Ginoong Hesus diri sa yuta. Unahon nato ning 7th millennium theory. Ang 7th millennium theory gibase na sa interpretasyon sa mga tao nga ang edad kunos kalibutan himuon ra sa Dios nga 7,000 katuig. Ug maingon nga gibuhat niya ang kalibutan sulod sa 6 ka adlaw, ni pahulay siya sa adlawng ikapito, ana pod ang kalihukan sa kalibutan. Ang kalibutan busy sa kalihukan, apil kining ato kunong panahon karon, lihok pata apan pag-abot sa 7th millennium mobalik ng Ginoo, papahulayo na niya ang kalibutan ngunang ginganlan sa uban og millennial Sabbath. Munang nalisang ang mga tao atong 1990s. Kay mahuman ang 1999. Inigtugdon sa year 2000. Millennium na. Balik lang Ginoo kay 7th millennium na pag 2000. Grabe yung lisang nga bayas mga tao atong panahon na. Ang uban ninyo mga batan-on wa pa mamatao. Kaya that was 23 years ago. Pero kami nga nangidad na og lapas ana, nahibaw mi kung sa'y nahitabo sa kalibutan, na lisang ba yung kalibutan ato? Punaan pag yun sa social media nga matod pa na. Kamong dunay kwartas bangko, withdrawhan ang inyong kwarta. Kaya nga naman, sa Disyembre 31, tungang gabi sa 1999, mukras ang worldwide computer network, i-crash na sa usa ka dakong virus nga muguba sa sistema sa computers kalibutan. Hinumduma itong virus ha? Ginganlan man to. Kisay na, Y2K. Grabing kalisang sa mga tao sa Y2K. Sa Amerika, naglaray ang mga sakyanan sa mga dagkong tindahan kay nang malit og daghang supply. Naglaray ang mga sakyanan sa mga bangko kay nag-withdraw sa mga kwarta. Kay nahadlok nga Disyembre 31 tungang gabi mo crash ang computer network, mga wa ang inyong kwarta, ang record sa inyong kwarta wa na mo'y mapalit, kay wa na may cashier nga mo gamit sa cashier machine diha sa tindahan. So muna'y nalisangan sa mga tao. Pero ning lapas ang Disyembre 31, 1999. Naabot ang Enero 1, 2000. Why Ginoo ni balik? Niabot ang Enero 1, 2001. Why Ginoo ni balik? 2002. Wa pabalik Ginoo. Karon Oktubre 2023. Wa pa mobalik ang Ginoo. Which means ang kalibutan karon 23 anyos na sa ikapito ka milenyo ni agihapon ta siyuta. Kita ninyo?
Asa man na nila ibasi kanang hubara? Diri na nila gibasi sa ilang nabasahan nga teksto. Ikaduhang Pedro 3:8. Ayaw kamo kahibulong ni ining maong kamatuoran nga alang sa Dios ang 1,000 ka tuig kanato usarana kaadlaw para niya. Ingon pa nila, kung nagsaad ang Ginoo sa Juan 14:1-3. Abi niyo kanus anak niya gisaad 31 AD. Muna'y pagkayab ni Jesus sa langit, muna'y paglansang kanya sa cross, muna'y iyang pagkabanhaw. 31 AD o 40 days after sa iyang resurrection, may kayab siya sa langit. Meaning, 31 AD hangtod karon 1,991 days na. Kay 2023 naman taron. Para di sa Ginoo matod pa nila, duha pa kaadlaw ang iyan saad. Kay 1,000 ka tuig nato, usaraman kaadlaw sa Ginoo. Ana nakadugaya, duha pa kaadlaw. Apan ang pangutana, naabot bang Ginoo sa 7th millennium? Wala. So i-dismiss nato kanang pagtulon-ana kay dili na mo'y basihanan sa pagbalik sa Ginoo. Nga pagka 7th millennium balik siya. Nan kay di man day na tinuod, mutabok ta sa ikaduhang theory. Ang ikaduhang theory nag-ingon, mobalik ang Ginoo basta mahurot nagkatuman ang mga ilhanan. I-enumerate ang mga ilhanan. Sa Mateo 24 nangutana ang mga tinunan, Ginoo, tug-an ni ragud me kanos ama unsa may ilhanan sa dayon nimong balik ug unsa may ilhanan nga matapos na ang kapanahonan. Gi-enumerate sa Ginoo ang mga ilhanan sa Mateo 24. Ug ato nang tagsa-tagsahon karon higala ang mga ilhanan sa Mateo 24, mangutana ko ninyo kung ang gisuti ni Jesus nangatuman na. Sa Daniel 2 nahibaw-an na nato, ni anatas panahon sa tumoy sa tiil. Sa panahon nga ang mga nasod wa magkahiusa. Mobalik ang Ginoo sa atong kapanahonan, ni amang gitas tiil. Ang sunod ana, ang bato naman lang nga mulapdos sa larawan. Wa pa. Mao na kita dia. The stone was cut without hands and struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. Apan ang mas important, so the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. The coming of Christ is the coming of God's kingdom. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Nindot nga pagkasulti, muna'y gisulti sa Daniel Kapitulo 22. So gipaabot na lang na. Apan kano sana mahitabo, kini nga ikaduhang teory nag-ingon, inig kahurot sa mga ilhanan. Subayon kuno nato ang mga ilhanan. Tagsa-tagsahon kuno nato, dali-dalion ta lang, minoldihon ta lang ni. Kung mobalik na bagay, signs that are being fulfilled. Number 1, ingon si Ginoong Hesus, unya sa panahon sa katapusan, managpangabot ang mini nga mga Kristo ug mini nga mga magtutudlo. Ang pangutana, natuman na niwa pa. Nana may daghan rong mini, piti daghana oy. Akong gitanaw ang gingalag false Messiah, false Christ sa Wikipedia, sa Google, sobra naman di ay 200 kabuok. Diri sa ato sa Pilipinas, kapin sa 40. Ang nag-angkon nga sila mao si Kristo, ni ana si Rasyuta, ang usa na as Davao. Nga mubadlong naganig linog, hunong ang linog. Anak siya sa Diyos. Diha kaniya igihatag ang gahom nga kinsa may moadtong langis, mupirma gyud siya sa inyong passport para sa langit. Diha. False Christ, false prophets. Natuman wala? Tuman na. Tanawon kuno nato ang ikaduhang ilhanan. There will be wars and rumors of wars. Natuman wala? Tuman oy. Wa pa gani mahuman ang war sa Ukraine, duha na katuig kapin. Naana po'y umalabot ang ato na pong China versus Philippines o China Thailand. Hala, delikadog maapilta. Kaya ingon na mas bongbong, amigo mi si Xi Jinping. Pero sige lang gina sila daog-daog sa ato nga ang maghatod sa atong supply sa iyong insyol, ilang bumbahag tubig, musukol na ta. Uy, naisog-isog si BBM karon. Munang ang ubang senador nga sige lang aw-aw murag iro. Nga og naay mangusig bitaw, mangusig kutobra matod pa nila, coward dogs always bark. Muna
Ay, ingon si Digong, nganong makigubat man ta nga wa man kitay kaya. Tama si Presidente Duterte. Ug makigubat ta, linibo sa atong kababayan ang mga balo, kay ang mga bana nilang sundalo nga matay. Linibo ug minilyon sa atong kabataan ang mga ilo. Mga wadag amahan kay nakigubat ang Pilipinas sa China. Ambot mahitabo bagina. Kanang hudlat-hudlat sa North Korea o South Korea nga sigig tisting-tisting ang bomba. Kanang hudlat sa Iran nga tabangan nila ang Rusya. Kanang hudlat sa Middle East nga mulaban po sila sa Amerika. Wars and rumors, Omar. Natuman wala? Tuman. Tubag po mo, tuman. Kaya rin makahibaw. 3. Cries of peace but no peace. Singgit. Malinaw ta. Peace, peace, peace. Some years ago, ningat to mi si Ma'am Pinky sa Honolulu, Hawaii. Giduaw na mo ang Pearl Harbor. Nahibaw mo kung saan ang Pearl Harbor. Kadto ng Naval Base o Air Force Base sa Amerika sa Hawaii. Sa pagbomba ni Ana sa December sa 1941, ang meeting sa United Nations dito sa United Nations Headquarters sa New York, girepresentahan sa daghang mga nasod, apil si Emperor Hirohito sa Japan. Apil siya. Nagsabot sila. Di lang ta magubat. Nakakita naman tagubat sa 1914. Di na natutuosbon. Pinirmahay sila. Cries of peace. Pa nagpirmas Hirohito sa United Nations Building sa New York, ang iya di ay mga aeroplano gikas Japan nang lupad na ibabaw sa Hawaii. Gibombahan ang mga naval boats, gibombahan ang mga Air Force airplane o kapin sa 3,000 ang nangamatay. Ug moadto ka anang dapita manlimbawt baya pon imong balhibo. Pagkataas sa lista sa mga sundalong nangamatay, ang mga sundalo nga mibiyag balo, mibiyag ilo tungod kay gibombahan lang yun sila, kay ang ilang mga pangulo nagpinirbahay, peace, peace, apan pirmag peace, pero binumbahay. Og misunod ang gubat sulod sa unom katuig, apil ang Pilipinas. Nahuman 1946. Minilyon ka mga tao, matud pa sa mga pamantalaan o sa mga history books, about 100 million people died during the Second World War. Apil katong minilyon ka mga tao nga gimbombahan sa Amerika ang Nagasaki o Hiroshima, kay tanaw sa Amerika og di nato pamatyon ang mga Hapon, dili mo surrender ang Hapon, sigilag pang sulong sa ubang nasod. Apil bayata gibombahan nila. Motoy primerong pagtugdon sa atomic bomb nga nakaparisang sa kalibutan kay ang nuclear bombs. Kuyaw, mupatay og linibo ka mga tao. Ikatulo kailhanan, ikaupat, famine. Sa inyong paminaw, diris bugo nag-agi na mag famine. Hibaw mo sa famine? Kagutom. Wa na'y gikaon ang mga tao. Dini paminaw ko, di mo katuo anak. Kay naabot og 56 ang bugas, ang taga-bugo makapalit man gyud. Wa ko kakitag pamin sukad sa among pagpuyo diri ni ining miagi nga pila na kaadlaw. Wa ko kakitag pamin. Hilabihan kadagaya sa inyong pagkaon diri sa bugo. Apan ang pangutana, natuma na ba ang famine nga ilhanan sa Biblia nga hapit na moabot ang katapusan? Natuma na oy. Nakapuyo mig 11 anyos sa Afrika. Nakakita miining hitsuraha. Naay mga tao sa Afrika nga ang ilag yung pagkabuhi karon kana ra yung pag-ablis ilang panaksan kada adlaw sa dihang mo distribute ang World Food Program o United States American USAID mo distribute sa ilang linugaw kay nanyaka ra gina sila sa duplins dalan munang mga dapit sama sa Djibouti, sama sa mga lugar sa Afrika nga hangtod karon disyerto way makaon ang mga tao. Naana dito.
Nakasakay mis aeroplano nga mga Pilipino ang nag-manage nga ang aeroplano nagdaag 8 toneladas nga pagkaon nga among ihulog dito sa desierto. Nagatang ang mga taong naghulat kay mga matay mo sila guway ihatag ang World Food Program WFP sa United Nations. Famine hang tudro na tumana. Ingon ana ang naitabo. Ang pangutana, ang ikalima kailangan pestilence. Nahibaw mo sa pestilence? Mga sakit nga di mabasa sa mga libro sa doktor. Apa nangabot lang. Nag-anam kadaghan ang tambal nga giproduce sa atong mga parmasya o sa atong mga butika. Apa nag-anam pod kadaghan ang sakit nga nibuto sa tao. Ang usa ni ana karon ang bag-o lang nahuman. Apa gani mahuman? Ang pandemic sa COVID. Kay grabe kadaghan sa sakit. Gilikturan taron ni Dr. Arrogante sa dengue. Kaniya to sir may atong nahibawan gikas sa namok malaria raman. Karon na anay it's fever, na anay Nile fever, na anay dengue, pretindaghan na. Kaniya to ang atong nahibawan nga sakit nga gikan sa mananap, kana ramang AIDS nga gikan sa unggoy dito sa Congo sa Afrika. Apan gisundan sa gikan sa kabug dito sa Wuhan, China ang COVID mipatay og kapin sa 7 milyones ka mga tao sa kalibutan og mi-infect sa kapin sa 70 milyones ka mga tao sa kalibutan sulod sa halos 3 ka tuig. Pestilence. Natuman wala? Tuman. Ikaw rom? Linog. Tuman wala? Tuman. Ikapito. Sexual immorality, tuman wala. Samot na. Kaya ang design sa Ginoo sa Biblia para sa sex, para ra gina sa tuyo sa procreation. Ang sex para ra gina sa duha ka tawo gingalag lalaki o babae nga ang ilang ngalan banag asawa. Ngunit tugot sa Biblia. Apan ang sex karon gigamit na sa mga tao nga dili magtiayon, apan labaw sa tanan. Ang sex karon dili na baig laki, laki na, baig na, kuyaw na. Immorality ang ngalan na natuman na wala. Tuman. Arita sa ika-8. Tanawara. Grabe karon oy. Homes falling apart. Mga bata nang eskwela, miduaw ang inahan, ang kauban nga lalaki dili iyang amahan. Mga bata nang eskwela, miduaw ang amahan, ang kauban nga babae dili iyang inahan. Broken homes. Pag adto bitaw namo sa Texas, nakakita ako sa newspaper, $175 paingon sa $350, duha ka oras nga negosyo uban sa abogado, bisag usaray mo pirma, pwede nang diborsyo sa Amerika. Sa ato pa, gikasal mo gahapon, naghanimon mo karong gabi, wa nimo matagbaw ang imong asawa, pagkabuntag nakita naghigda pa ka nibiya ang imong asawa, niadtog abogado, giingnan sir, gikasal mi gahapon pero makigdivorce ko. Moingon ang imong bana i-type na niya ug sulod sa duha ka oras mahuman niya ang paghikay sa imong papilis, mobayad kag $175, ikaw ray ni pirma, wa pagbalik nimo sa imong balay, wa pa magmata imong bana, natuog pa itungtong na lang ang kopya niya gikas abogado. Pagbangon niya unsa man ni day, divorce na tadong. Ha, gahapon man lang tagikasal. Pero ang divorce, duha ka oras ang papilis. $175 ra akong gibayad. Kuyawa, no? Ingon anak kasayon. Abi ninyo, kita na lang baya sa Pilipinas ang walay divorce law. Sa tanang nasod sa kalibutan, kita na lang. May kauban ta kaniadto, ang Malta, gamayng nasod sa Italy, Islam, katong nabangalan, barko nga gisakyan nila ni Pablo pagdakop kaniya nga gidasya sa Roma. Katong Malta nasod man na, taas kayo nagkarensi nga nasod. Ang iyang kwarta mo'y usas pinakataas og value sa atong piso. Pero kana nga nasod wa po na'y divorce sulod sa 30 anyos kauban nato. Pero ni adtong February sa 2011
nag-adapt na pod og divorce law ang Malta, Pilipinas na lay nag-inusara. Pero last week akong nabasa sa newspaper, nabasahan ninyo, nakitaan ninyo sa TV, ang atong Senado bag-o nilang gipasa ang bill para sa divorce law, kuwang na lang sa signature ni BBM. Tugutan ba ng BBM og dili aron mahimong balaod? Wa ko kahibalo, kay gitugot na ginakapasa na sa Senado og sa Kongreso ang divorce bill ni Digong. Apan pag-abot sa kamot ni Digong, ingon siya, dili ko mutugot nga naay divorce law ang Pilipinas. Wa mo pirmas Digong, bisan pas kamatuoran nga ang iyang kaipon si Hanilit dili niya pinakaslan nga asawa. Ingon ana siya kalig-on, di siya gustong divorce. Muna wa patay divorce hangtod ron sa Pilipinas. Pero unsa kadugay nga wala, wa ta kahibalo, kay ang Kongreso ug ang Senado diin daghan sa senador ug daghan sa mga congressmen ang nagbuwag na ang original nga asawa, gianul na unya bag-unag mga asawag mga bana, sayon kaayo ipasa. Apan saynan baka ni Bongbong nga usara may iyang asawa, wa kita kahibaw. But if it will be signed, we are among the countries that will adopt divorce law, and there is no more a single country nga walay divorce, walay nagdili sa divorce. Wow! Ilhanan kalabot sa pagkatag sa sala, patay diri, patay dito, violence dili lang sa Amerika, kawat apa naagi isa ka ilhanan. Daniel 12, versikulo 4. Sa katapusang mga adlaw, muuswag ang kaalam, ang mga tao mudalagan ngadto nganhi og moabot na ang katapusan. Ang pangutana, natapos na kani, naabot na kani? Grabe. Grabe na. Kaalam muuswag? Kani adto sa pagmasters nako sa Manila, pagkuha nako sa akong graduate study, ang among pag-research sa mga libro, magdapamig kinariton nga libro para sa among research. Magkuha mi, mubira pa mi sa hunos sa card catalog sa library aron ilista ang mga libro, ihatag sa libraryan, ila pang pangkuhito na sa tagaas kaayo nga mga bahilya, ibutang sa among cart, unya hakuto na mo ang ato sa among balay, kay mag-research mi ang among libro nga research sometime usa ka gatos para makahimo mig libro. That was a little over 30 years ago. Pag-masters pa lang nako. Karon perting sayo na nagyos research. Tanan nga imong pangitaon, cellphone ra nimo, i-google ra, pangitag topic, pangitag author, pangitag libro, google ra, nana wala inukayes, knowledge will increase. Apan ang katumanan ning ilhanana dili lang sa kahibalos kalibutan sa teknolohiya. Knowledge of the word of God pod, grabe na ron ang pagwali sa maayong balita. Mas daghan na ron ang mga tao nga nagbasag Biblia. Knowledge shall increase, men shall run to and fro. Grabe. Pwede ka mamahaw sa Manila, adto ka maniudtos Japan, ari ka malibang sa Singapore, adto ka matug sa Thailand. Men shall run to and fro. Tuman, natuman wala. Tuman oy. Ang usa na lang gyud kailhanan nga matod pa sa mga magwawali, wa pa matuman. Ang Mateo 24:14 na lang. Unsa man ang ilhanana? O kining maayong balita sa kaluwasan, igawali o igamantala sa tanang kanasuran, ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, and then shall the end come. Mao naman lang di ining ilhanan nga wa pa gyud mathurot. Sige patagwalis bugo sa ubang bahin karon sa dapit sa palibot sa kalibutan, pertin daghanang wali ngano man gusto tang mahumanan ng ilhanana aron balik ng Ginoo. Hinaut unta nga sa dili madugay matuman na gina, apan wa pagyud gihapon siya mobalik bisan pag nag-ingon ang mga tao hurot-hurot na mga ilhanan, meaning ang pagbalik sa Ginoo wala ibasis ilhanan. Arita sa ikatulong teorya, kay di man dahil balik Ginoo sa 7th millennium, di man dahil balik Ginoo maurot ng ilhanan. Aritas ikatulong teorya, the harvest theory. Kini nga theory mao ang gigamit
sa Mateo 13, kini nga teori mao ang gigamit sa pinadayag 14. Gihulagway nga ang pagbalik sa Dios mao ang pagkahinog na sa alanihon sa yuta. Og ang pangutana karon nga dako, ang yuta ba hinog na? Aron anihon na sa Dios ang alanihon. Ang uban mo ingon, Ginoo ay lang sagbalik. Kay nagbungol pa mi sa akong silingan. Tagay sa higayon nga magkauli pa mi. Ginoo ay lang sagbalik kay dako pag-utang tong akong kumari. Huwata sa Ginoo nga makabayad sa siyas utang, ay ha kamo balik. Daghang kahit ang hinungdan nganong di ta gusto nga ang Ginoo balik. Kay sa atong una-una hilaw pata. Pero tug-anan ta mo. Kung pangutanon ang Biblia, inigbalik sa Ginoo wa gyoy hilaw, pulos hinog. Apan duha ka klase ang hinog sa Mateo 13. Ang hinog nga trigo, the wheat, og ang hinog nga bunglayon, the tares. Kay sa sambingay magdungan daig tubo ang maayong binhi ug ang sagbot nga gisabwag sa kaaway ang binhi sa pagkadautan. Magdungan daig nagtubo. Nan kay nagdungan magtubo, nagdungan po pangahinog. So duha ka klase ang hinog sa panahon sa ting-ani. Ang hinog nga trigo, simbolos mga tao nga midawat sa ipulong sa Dios. Trigo na, wheat, makao na, matigom na sa dapa nga mao ang gingharian sa langit. Apan ang ikaduhang hinog, ang hinog nga bunglayon, katong sagbot nga mitubo, ang sagbot sa pagkawalay Dios, ang sagbot sa pagkawalay pakigdait sa isig katao, ang sagbot sa pagkahakog, ang sagbot sa pagkadautan, mudungan da itog tubo uban sa tanom sa pagkamatarong. Inigbalik sa Ginoo, sigurado walay hilaw, pulos hinog. Ang dako lang pangutana, unsa man ka? Trigo ka ba? Bunglayon ka ba? Ikaw ang manubag, ana, dili ako. Nangutana lang ko kay ato man ang pamalandungonon. Mubalik man yung Ginoo, kay hinog na ang kalibutan. Karon gusto mangutana mo na hinog na gyud ka ang kalibutan, pastor? Abi ninyo kung kining iwali ko ni 30 years ago, di ta katuo. Because og musod ka sa Russia, musod ka sa China, ingon nga misyonerong Kristohanon, papahawaon ka, i-deport ka diha-diha. Musod ka sa India, musod ka sa Saudi Arabia, papahawaon ka. Wa pa'y ebanghelyo ana mga dapita 30 years ago. Pero na-collapse ang communism sa Russia sa 1989. Ang Russia ug ang former USSR mo'y usas pinakatambok nga yuta sa ebanghelyo. Linibo ang mga taong nabautismuhan sa dihang misod na dito ang magwali. Sukad sa gobyerno ni Michael Gorbachev nga gitawag niya glasnost ug perestroika. Pinulungang Ruso nga ang kahulugan, abli nami, di nami sirado. Misod ang atong mga magwali, misod ang mga eskwelahan, misod ang mga negosyo, kay wala na ang siradong komunismo. Hinog na ang kalibutan. Ang India nga kaniadto, pamatyon ang misyonero, karon ang mga magwawaling Amerikano gusto mo adto sa India kay grabe na kadaghan sa bautismo sa mga Kristiyano nga nangakabig. Ang Muslim nga teritoryo Saudi Arabia, dili gina sila musugot kaniadto nga naay simba-simba, pero karon gitulirit na nila ang mga simba. Wa nooy simbahan gyud diha ras mga apartment. Apan ang mga Kristiyanon libre na sa pagsimba. Ang kalibutan hinog na. Ang Ginoo sa dili madugay mobalik na. Ingon pa sa Ginoo, matod pa niya sa mga tinun-an, ang alanihon dagaya apan jutay ra ang mga mamangani. Tabangi in taon nga makabaton kita og dugang pagmangangani. Mao na ang mabikita nimo sa Mateo 9 versikulo 13 at 37 hangtod 38. Nangita ang Dios og dugang pangmangangani. Munang karon sige patagwali. Ngano man kung dunay mga tawo nga nakasabot nga nangayo paday ang Ginoo og dugang mga magwawali, dugang pa nga nangakabig,
nan maunay mo tiwas sa buhat. Sa dili madugay mo balik ng Ginoo, sigurado na. Og inigbalik niya, magdaan na siya sa reward uban kaniya. Reward sa kinabuhing walay katapusan sa nag-ila kaniya. Reward sa kamatayon nga walay katapusan sa wa gyud mudawat kaniya. Ang pangutana, unsa may buhaton mo? Sawhag kanimo sa Ginoo. Ang mga tao nga andam sa pagdawat, malipay inigbalik sa Ginoo. Apan ang mga taong wa gyud mutagad sa Dios, bisan pag nanay wali, wa manambong, wa maminaw, wa mutuo, inigbalik sa Ginoo, di na madaag hilak. Kaya nag-ingon ang Ginoo, ni anang panahon na, God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no more sorrow, no more crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Mga igsoon, para nako, usa na lang ang angay natong buhaton karong panahon na. Panahon namang gidron sa katapusan. Hapit na moabot ang tumoy sa panahon sa katapusan. Unsay tumoy sa panahon sa katapusan? Katapusan sa panahon. Hapit na balik Ginoo. Ang angay natong buhaton ron, ang pagtugyan ragyod sa atong kaugalingon sa Dios. Ang pagdawat ragyod sa iyang pulong aron may kahayag sa dalan sa atong kinabuhi. Kung ingon ana atong buhaton, inigbalik sa Ginoo, hinog kita nga trigo, dalhon kita niya sa gingharian sa langit. Apan kung wala kanato kanang maong pagtubag o pagtagad, hinog pud tayo inigbalik sa Ginoo, pero hinog nga bunglayon, giharbisad, gibugkos usab, apan gilabay sa hudnos kalayo. Para nako, siguruhon ko na lang nga naa ako sa side sa trigo. Ang mga bata nag-awit og alawiton, eternidad, eternidad. Magpili ka aning duha, langit, impierno, asa ka. Kung ako'y mutubag, ang chorus anang kanta sa mga bata. Kaya ang kanta ingon man na nini, eternidad, eternidad, magpili ka aning duha, langit, impierno, asa ka. Muna kantas mga bata. Ang giganahan ako ang chorus anang kantaha. Kaya ang chorus sa mga bata nag-ingon, magpalangit lang yun ako, kay mainit ang impierno, iganga namang ganit adiris. Adto tas langit, oy. Andamo na to atong kaugalingon, sundo na to iyang kabubuton, patalinghugan na to ang iyang pulong, kinabuhian na to ang iyang tugon. Sa ingon nga paagi, mobalik ang Ginoo. Apiltas katawhan, dalhon niya sa gingharian sa langit.